Magandang gabi mga Kanoypi. Pag-usapan natin ngayon ang nangyayaring impeachment trial ni VP Sara. Andito tayo ngayon sa Starfield Library dito sa Seoul. Napakaganda, ang laking library nito. Ano? At ito nga, magbibigay lang ako ng aking opinion no, sa napakainit na discussion ngayon at sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa no, na para bang binabaling nila ang kanilang full force no, para mapag-usapan nga ng taong bayan itong impeachment trial. Instead na pag-uusapan dapat yung flood control investigation. Na ngayon parang napagsawalang bahala na lang. At parang nilagay na lang nila sa tabi at parang hindi na interesado ang mga senador diyan sa 13 Hudas no. Yung 13 na yan, parang talagang binaon na sa limot yung usapin tungkol dun sa malakihang korupsyon at nakawan na usapin sa ating gobyerno. At parang itong impeachment trial na nangyayari ngayon, no? Ito isang malaking political persecution, yan ang masasabi kong opinion. Ito isang malaking political persecution laban kay VP Sara. At panggigiba sa kanya, no? Character assassination, yan ang masasabi ko. Dahil alam nyo, nung first 3 days ng trial no, parang talagang gusto nilang palabasin sa publiko na masamang tao si VP Sara, na nagbabanta ng basta-basta no. Kita niyo yun palang si Attorney Ligutan, di ba? Yung mga tanungan niya, meron pa siyang mga papos-pos o yung patigil-tigil pagka nagtatanong siya. Doon banda sa part na tinanong niya kung something like this no, yung ganyan ba ang astahan ng isang vice president? Tapos titigil siya ng ilang seconds na mag-uutos ng isang assassin, gano'n. Parang talagang gusto nilang kunin yung atensyon at damdamin ng publiko para mag-side dito sa bangag na administrasyon, no? Pero syempre, hindi na ututo ang mga Pilipino ngayon dahil alam nating lahat, kayong mga nakikinig, na ito'y paninira lang nila kay VP Sara at gusto nilang mangyari kasi ito tumbukin ko na kayo. Etong impeachment trial na to, habang tumatagal yan, gusto nila na bumagsak ang rating ni VP Sara para habang lumalapit ang 2028 elections, magkakaroon sila ng chance, no? Yung mga manok nila, para yun ang umangat ang rating at yun, gigibain nila itong si VP Sara sa pamamaraan ng trial by publicity. Yan ang plano nilang nakikita ng karamihan din sa mga analyst ngayon, no? Pero yan nga, sad to say, meron ding mga bayarang mga vlogger pa, lalo ng to si Haring Becky, na talagang todo kampi pa. At talagang ginagawa nilang gatasan itong mga pangyayari sa impeachment trial para gawin nila mga content, no? At parang palabasin na sila na ang panalo. Although, kita nyo nga, talagang supalpal lagi yung mga witness nila. At kulang-kulang yung mga nandun sa affidavit, di ba yung vlog ko kahapon. So clearly, parang gusto nila talagang ituon yung atensyon no, ng publiko dito sa impeachment trial kaysa sa mga mas malalaki at mas importanteng mga usapin ng ating bayan. Maliban dyan sa flood control, kita nyo yung ibang personalidad, sila Romualdez, di ba? Parang wala nangyayari sa kanila ngayon. Pero ang dami-daming nagsasangkot sa kanya. At dapat nga maimbestigahan din siya. Pero kita nyo, parang nawawala sa eksena si Romualdez. At kahit si Zaldico, yung mga yan, no? Yung mga dapat talagang imbestigahan, no? At yung mga big fishes pa. Pero instead, gusto nilang ibaling yung yung kumbaga diversionary tactics, yan ang salita dyan, no? Para yung publiko nga makalimutang pilit yung flood control. Tapos ang gusto nila mangyari, masentro ang atensyon nga ng sambayan ng Pilipino dito sa impeachment trial. Na isang napakalaking kalokohan sa palagay ko. Biruin nyo napakalaki ng nagagastos dyan. Ilang milyon para lang sa isang trial na para gibain lang ang isang vice president, diba? Paano alam kasi nilang 2028 pag hindi nila na-impeach si VP Sara, talagang malilintikan sila
sila naman ang masushoot sa banga, yung mga sangkot sa malawakang nakawan. Dahil yan ang pinapangako ni VP Sara sa early as now, di ba? Napananagutin nga niya ang mga nagnakaw sa pondo ng bayan. So ngayon, takot na takot sila, nagkukumawog sila. Kaya siyempre, gusto nilang patahimikin na, no? Yung mga kumakampi sa mga Duterte at kahit si VP Sara, gusto nila na mawala na sa political scene ng ating bansa. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo, mga Kanoypi. Hindi tayo titigil lumaban, no? Para sa ating bansa unang-una at para kay VP Sara. Kasi alam natin na siya yung leader talaga na nararapat na mag-lead ng ating bansa, no? Especially now na ang Mindanao talaga hindi nabibigyan ng karampatang atensyon eh. Mindanao is a low-hanging fruit, yan ang masasabi ko, no? Yung Mindanao, ang dami-dami mga natural resources dyan at pwede nating pagkakitaan yan, no? Para lumaki ang ating GDP at dumami ang ating international investors. Pero instead kasi tutulungan sana tayong ma-develop ang Mindanao. Ang ginagawa ng bangag na administrasyon ngayon, gusto nila puro nakasentro sa Luzon, sa Manila in particular, no? Kasi nga nasa Manila ang mga elitista. Nasa Manila ang mga oligarko, ang mga mayayaman. Kaya yan ang kumukontrol sa bangag na administrasyon. At gusto nila magpatuloy yung ganong kalakaran, no? At patuloy na mapag-iwanan ang Mindanao. Kawawa naman ang mga kababayan natin doon at sayang yung opportunity dahil kita nyo ang Mindanao talaga, napakalaki ng potensyal niyan para paangatin ang ating ekonomiya. At mukhang alam ito ng administrasyong bangag pero nagubulag-bulagan sila dahil nga parang ginagawa silang puppet eh, no? Talagang pinupul ng mga elitistang to ang strings ng puppet ng eto nga yung bangag na administrasyon para sumang-ayon sa kanila, kumabor sa kanila at lagi na lang ang mga polisiya para sa kapakanan ng mga elitistang to, mga oligarkong to sa Maynila. Kaya nga nandiyan yung salitang Imperial Manila eh. Pero siyempre hindi tayo papayag na magpatuloy ang ganyang kalakarang bulok, no? Tayo ay magsasalita at kikilos tayo para sa kapakanan ng ating bansa, no? Lalo tayong magiging mapagmasid at lalo tayong magiging makabayan dapat habang ngayon na ginigiba nila si VP Sara, no? So mag-comment lang kayo sa ating mga videos palagi ng I stand with VP Sara. Hashtag nyo yun, ha? Kapag wala kayong maisip na i-comment para laging mapunta sa algorithm ng ating mga followers, ang ating mga contents, no? Lagi nyo i-comment yun kung wala kayong maisip na comment. Kasi tayo lalaban tayong patuloy at hindi tayo titigil. Dahil ito'y para sa bayan at siyempre gusto kong matulungan din ang isang napakagaling nating leader na si VP Sara Duterte. So yan, lagi ko kayong i-remind na lagi kayong maging makabayan, ha? Huwag niyong kalilimutan yan. Ng Pilipinas, maging Singapore one day. At ang Pilipinas, maging kasing ganda rin ng Korea, oh. Daming turista. At mahigitan natin ang Korea, hindi imposible yan, ha? So hanggang sa muli, ang pinakasiga sa mga siga. Tigasing Noypi. Naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan nga? natin. Saan? Maano? Masama tayo sa... Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ano? Doon yung mga yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.